the tears. We journey as kin in the love of this land. Our true lives begin. Central Philippine University, where roots run deep, we dream with glee. Native chickens raised in the sun, together we rise, together as one. Feathers in the wind, they rise, they soar. This is the place we all adore. So here's to the future, bright days ahead, under the trees where our dreams are spread. With each dawn's light, our spirits renew. At Central Philippine University, our hearts stay true. In the heart of the islands where the sun shines bright, there's a flavor we cherish, oh, it's pure delight. From the fields of Central Philippine, you raising native chickens with a tech breakthrough. With Mother Nature's touch and a bit of care, we grow 'em strong, tender, beyond compare. Oh, those native birds, they roam and play. Their flavor is rich in every way. When it's time for the harvest, we can't wait to feast on a plate full of goodness. It's the island's beast. Oh, ang katudubong manok, pinalaki ng masarap. Central Philippine, you know it's the top. With every bite, it's the taste of our pride. In the heart of our home, where flavors collide. Out in the backyard, you'll hear them cluck, running free in the sunshine. They got all the luck, fed with the finest, using tech to enhance. Watch them grow stronger, it's a chicken romance. From the pan to the table, so golden. Out in the heart of the islands, where the sun shines bright, stands a place called Central, a beacon of light. With fields full of promise, in the soil we sow, a research center blooming, where native chickens grow. At Central Philippine University, we're raising dreams, connecting the farmers, unraveling the seams. With technology guiding, we're paving the way for those who raise the native, come what may. From the mountains to the valleys, they hear our call. The raisers coming together, giving their all. Niche markets waiting with their arms open wide. In this partnership of passion, we'll take it in stride. At Central Philippine
the native, come what may. In the poultry house, laughter fills the air. Farmers sharing stories of challenges they bear. Together we're stronger, united as one. With each hatch and each harvest, our journey's just begun. From the Tolentino's hen house to the Garcia's land, they're working hand in hand. Every day they stand, with research as our backbone and the mission clear. We're building a future in which all can steer. At Central Philippine University, we're raising dreams, connecting the farmers, unraveling the seams. With technology guiding, we're paving the way for those who raise the native, come what may. Oh, the clucking and the crowing, hear them all around. In the fields of Central, love for farming is found. Every feather tells a story, every egg holds a hope. With our native chickens, we learn how to cope. In shared wisdom and laughter, we find our song. With every sunrise, we know where we belong. At Central Philippine University, we're raising dreams, connecting the farmers, unraveling the seams. With technology guiding, we're paving the way for those who raise the native, come what may. So here's to the future, to the dreams we grow. At
Good evening mga ka-native. Balik po tayo dito sa ating programa sa The Philippine Native Chicken Digital TV. We're broadcasting live dito po sa ating second studio dito po sa may Haro, Iloilo City. Ang ating programa po, this is ang Philippine Native Chicken Digital TV is managed and operated by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. Central Philippine University, mga ka-native, is a private university headed by our President, Reverend Dr. Ernesto Hart Daguhoy. Ito po yung kaibigan, kakibat po nyo sa Plaga Native Chicken in commercial scale, si Philippine Native Chicken. Doc James, for short, balik naman po tayo dito sa ating programa mga ka-native. Naumpisahan natin yung nakaraang araw about this program, and we are back in terms of our scheduling. That is 8:30 to 9:30 po tayo sa ating programa para makapagbigay po tayo ng kalaman tungkol sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale. Ang ating Facebook page po, kung hindi pa kayo nakapag-follow, nakapag-like o subscribe, please have it be done para at least every time that we have this live stream program, you will be notified by our social media platform. Sa ating mga ka-native all around the Philippines that keep on following the Philippine Native Chicken, at saka sa ating mga ka-native na kahit hindi makasama natin on the online, real time but during the off time. So yung bakit kung may katanungan po kayo tungkol po sa ating mga lecture dito, please have it be written in our platform para bago po tayo matapos mamaya, we could discuss it yung mga katanungan po nyo mga ka-native. Medyo marami kasi ang nagtatanong dito sa ating Facebook page, kaya lang hindi po natin lahat masagot. Yung bakit nasabi ko, one way that we can extend this information is through this live stream program. Kaya lang, paminsan-minsan, pag medyo busy si Philippine Native Chicken, yung bakit na medyo noong nakaraang mga araw, hindi po tayo makapag regular programming because na medyo may activity po tayo na is very critical sa ating operation. But basta may chimpo si Philippine Native Chicken na makasama kayo online, lalo na sa ating mga OFW yan sa labas ng bansa, maraming salamat sa pagsama po dito sa ating programa. And hoping na ang ating mga lecture dito makatulong po diyan sa inyo kung ano man ang ginagawa niyo. Lalo na pag gusto niyo na umuwi at saka purgod na, naghahanap ka ng pwede mo magawin na livelihood project, you can have consider the native chicken. Sa ating mga ka-native pala that is interested to participate on the seminar that will be having in Palo Leyte on July 13. So gusto po na magsali dyan, si Philippine Native Chicken at saka yung ating team, together with Miss Dana and Miss Luchin, dyan po tayo sa July 13 para magbigay po ng konting kalaman dyan sa ating mga ka-native on Palo Leyte at saka Samar area. This is the first time that yung ka-native po natin, si Philippine Native Chicken, mag-conduct po ng seminar dyan sa may Palo Leyte. Sa mga gusto po mag-participate, to those who would like to join in the online or the webinar, kindly contact Miss Dana para at least pag medyo magawa ng paraan ni Miss Dana, baka pili po kayo makasama namin on the online webinar. Marami kasi dito nagtatanong kung if they can join, kasi yung focus ng ating production, ng ating training on the Palo Leyte will be more on the backyard scale na production, but applying the technology of Central Philippine University. So yung focus ng ating diskusyon dyan sa Leyte, paano ba natin i-angkop ang teknolohiya ng CPU under backyard condition
no, at saka yung breeding system na dapat po ninyo gamitin para maiwasan po natin, no, ang maraming incidents, no, ng diseases, no, sa ating flock. No, kasi ang sakit mga native, not to mention na sabihin natin na dapat, no, gamit na po rin ng antibiotic, gamit ng ganito ganyan yan. But I know that one of the possible remedy for that is in terms of what they call the selection, no, of our breeder stocks. That is why that kung may katanungan po kayo, no, you can ask the questions, no, sa ating platform, o di kaya, no, sa gusto mag-attend, no, via online, no, kindly contact Miss Dana para at least mapipin ni Miss Dana, no, ang mga gamit na para po pag online po tayo diyan sa may Palo Leyte. So lahat ng taga Samar, no, na gusto mag-attend po, no, see you diyan, no, sa may Palo Leyte. No, kindly contact Miss Dana para at least mabigay ni Miss Dana sa inyo ang link, no, for the registration, no. Ang kasama diyan sa registration nyo is what they call the tawag dito yung ating training kit, no, kasama na po ang ebook version, no, ng ating lecture material. So yung bakit that ngayong gabi, no, we'll be focusing in terms of the backyard, no. Alam ko hindi ko naman yan maubos, no, discuss ngayong gabi, but kahit paano po, no, magawa natin ang paraan na kung saan, no, yung mga impormasyon na yan, no, marami kasing tatanong dito sa Central Philippine University na sabi, Doc, no, paano ba kasi yung manok po, no, we'd like also to adopt the technology, no, of Central Philippine University, kaya lang para malaki ata o marami ang manok na kailangan po dyan, no, para po na mag-join. But kasabi ko naman, no, ngayon, no, tingnan natin kung ano magawa natin na kung saan, no, yung manok na yan, no, you can adapt the technology of Central Philippine University, but at the same time, no, para po sa ating mga marginalized farmer o di kaya sa ating mga raisers na kung saan ang makayang alagaan nandyan lang sa mga 10 hanggang 20 na inahin. Yan ang pag-usapan natin, no, on July 13. Yan ang kahilingan kasi ng mga kanitib natin na dyan sa may Leyte area, no, yung kung bakit yung topic natin, no, that will be more on the breeding system, no, paano po tayo maggawa ng breeding technique na kung saan, no, mapaakyat pa natin ang resistensya ng manok natin sa sakit. At the same time, no, ang mga patuka na pili po nyo i-formulate na kung saan na makatulong po dyan sa inyo para makatipid ng bilihan. Naalala ko kasi yung isang kaibigan natin, no, from Misamis area, sabi daw, no, yung bilihan ng manok doon sa Misamis, no, ang presyuhan, no, sa isang manok, no, sobrang isang kilogramo, no, nandyan lang sa mga 120 pesos, no, per head. Sakit naman ng kapalaran, no. Yung ko bakit that sabi namin is that na one way po na makatulong ang Central Philippine University in the days to come. We are now proposing, no, that is why that we join, no, ang programa, no, ng NEDA, no, in terms of what they call the Philippine Innovation, no, at saka na isama dyan ang Philippine Native Chicken as one of the qualifiers, no, in Visayas area. And hoping na baka sa dating na panahon, no, dahan-dahan po tayo, no, we are planning na kung saan together with the other 4 universities, no, in the Philippines, no, we'll be exploring the possibility of first extending, no, yung technology ng Central Philippine University diyan sa may Southern Luzon area. No, ang tinatransact natin ngayon diyan, no, ang isa sa mga state university na kung saan, malaking state university yan, na kung saan ipaabot natin dyan ang teknolohiya ng Central Philippine University at saka yung possibility na kung saan we can do what they call the buyback, no, at a protective pricing, no, para sa ating mga native dyan in Southern Tagalog. Another one is in Western Philippines, sa naman, no, sa may Palawan area, no, kinakausap pa natin dyan ang ating kaibigan, no, sa Palawan area, no, to extend also technology in Palawan. No, yung isa will be in Dumaguete area,
no, at ang isa no, will be in Cagayan de Oro. No, dahan-dahan po tayo na umiikot sa buong Pilipinas, no, para makatulong po sa mga native natin. Alam nyo kasi, otherwise pag hindi tayo matulong-tulungan sa industriya ng native chicken, there are a lot of researches na conducted no, in this local fowl. Ang nagiging problema lang is in terms of what they call the sustainability no, of that technology packages. Yung kung bakit at Central Philippine University, kung makikita po nyo, no, we are a highly specialized research center na lahat ng pinag-usapan natin dito no, is all about Philippine native chicken. Yung kung bakit na maraming salamat no, sa ating mga native all throughout the country, no, even to our OFW, no, yung ating followers in right now no, is almost more than no, almost near to 207,000. No, maraming salamat po sa tiwala po ninyo sa Central Philippine University no, at kay Philippine Native Chicken. So ngayong gabi, no, pag-usapan natin no, yung production ng native chicken no, in a backyard scale. Para po naman kung saan sa mga entrance no, yung mga baguhan sa paglaga ng manok na marami kasi sabi, Doc, no, pwede bang gawan mo ng paraan na kung saan no, yung nag-uumpisa pa lang, no, walang enough na capital no, can really engage. And that is why that ngayon no, we'll be doing it no, kaunting usapan lang to mga ka-native no, yung kung bakit na kung may katanungan kayo no, you can have it be posted no, in our social media platform. By the way, no, magandang araw pala dyan no, kay Sir Jipri no, Polinar Angon no, watching in no, kay Sir Denmark no, kay 97, kay Sir Julius Binos no, kay Sir Sunny Quadrante na kay El Benedicta Munan, and then kay Sir Erwin Francisco Banghaon, na kay Sir Victor Obrero, at saka kay Evan J. Villanueva Alianza, at saka kay Nunoy Agot, no, Baldago Panagiton, at saka sa aking estudyante dyan sa may Japan, na kay Sir Ricky Buriel Komoda, na kay Abel Adim also watching, na kay J. Mark Ilambre RP, no, kasama po natin no, and then kay sa ating kaibigan no, mga estudyante ko pa noong unang soltada po ng Philippine Native Chicken na kay Mayor Rex Di Pasukat no, diyan sa may San Enrique no, Negros Occidental no, and then kay sa aking ina na kay Nanay Opilia no, Cabarles no, diyan sa may Saraga na nay maging gabi si Modanaya na. And then kay Sir Ronnie Camangon no, of the Taytay sa Koswagan no, and then kay Sir Patok also watching in right now. So sa ating mga native no, ano ba ang kahalagaan ng native chicken no, pag nasa backyard scale? Alam niyo mga native, if you are raising native chicken na ang plano po natin no, is ibenta ang manok na yan no, in the market. Yung kumatandaan po natin sa hindi po natin nakasama no, nakaraang gabi na ang tandaan po natin is that na ang pinakamalaking kita is not on the production side. If you knew how to market, to process and market your native chicken, no, mas maganda because ang malaking bahagi po ng profit is not on the production, it is on the processing. Kagandaan dito mga ka-native in Central Philippine University no, together with our partner company no, yung ating scheme na kung saan po we have doing what they call the buyback. Now, basta technology ng CPU, now we are buying the product of your native chicken na kung saan that is about 300 pesos no, ang isang piraso. That is a protective pricing. Ibig sabihin, kahit gaano kababa yung bilihan ng manok dyan sa lugar po ninyo, ang bilihan po namin, ganyan talaga ang bilihan namin. Kaya lang, now we have the standard. Ang ginagawa kasi dyan sa standard, sabi natin mga ka-native is that na marami kasi ang mga literature no, nagsasabi na kung saan no, nagiging hassle no, in terms of what they call the production no, sa native chicken because there is no structured market no, on the production of and the marketing of native chicken. That is why ngayon, no, ang ginagawa natin, we develop no, talaga ang system. And I know that in the development of this system, marami rin kaming nadaraanan na mga hassle
no, sa pag-implementer. But I know that together with our partner racers, no, all throughout the Panay Island, no, and even right now we're expanding in Guimaras, no, ang isa sa titingnan namin is that na pwede bang gawin natin na kung saan, no, yung pag-market ng native chicken, no, it will be done, no, like what is being performed, no, among the broiler chicken. Mahirap pa niyan maka-native because na sa umpisa po, no, talagang ganyan ang nangyayari. Kaya lang patibayan po ng loob, no, kung paano magampanan at masagot, no, mga problema, no, when we are establishing or we are about to structure, no, the marketing of native chicken. Now, kay Ma'am Noby Gloria at saka kay sa Jan Gabriel, no, diyan sa may Tapas Capiz, no, Barangay Garcia Tapas Capiz. No, isa sa mga racers natin, no, diyan sa may Tapas Capiz. No, magandang gabi po sa inyo, Sir Jan Gabriel and kay Doc Noby Gloria. No, sa mga taga-Tapas diyan, na pag gusto po nyo na malinis ang mga ngipin nyo, punta po kayo diyan kay Doc Noby Gabriel. No? Now, ang isa sa consideration natin in terms of what we call the cost of production. Tandaan po natin that we are sharing this information, pero ang impormasyon na to mga native, na medyo tingnan po nyo, no, saka that is why that I am always saying that if you can utilize, no, ang mga locally available material dyan sa lugar po ninyo, no, mas maganda. Kaya lang dapat i-treat po ninyo, no, against bukbok and anay. Lalo na pag ang ginagamit po natin, no, is what we call the, no, mga kahoy po. Isa sa consideration natin, no, if we're going to adopt the technology of Central Philippine University in terms of what we call the cost of production per month. So this is based on the computation. If you're going to have it be done na kung saan, kung ang manok po nyo, 10 inahin, 2 tandang, o di kaya 2 pamilya, 14 na inahin at saka 2 tandang, na tingnan po nyo. Yung ko bakit sabi namin is that na kung ang manok po nyo, mga inahin po nyo, tandang nyo, hindi ganun kadami, na pwede bang gawin natin na medyo i-pre-range po natin yung mga inahin at saka yung tandang, ang ikulong na natin yung mga sisiyo nila, na but you allow them na kung saan, no, yung natural incubation should be done, na kung saan, no, yung inahin mismo para yung gastos po ninyo sa incubation, no, bawasan. Now, speaking about kung talagang ikulong po nyo mga native, that is why that kung ang inahin nyo is less than 20, there's no need for you. Kung medyo malawak ng konti ang lugar po ninyo, no, di po nyo kailangan na ilagay po sa kulungan. Bakit? Kaunti din lang yan. No, pwede nyo pagalain yan, provided na mayroon po kayong koral sa paligid nyo. No, ang problema po natin mga native, no, pag hiniram ng iba ang manok mo, pagkatapos nakalimutan ibalik, ay nagot na mga native. No, that is why that kung ang manok po nyo, no, mga 20 piraso, no, there's no need for you to have it be confined. No, ikural nyo ang paligid nyo for as long as yung paligid ninyo na medyo hindi po binabaha. Tandaan po natin na ilagaan natin manok, hindi pato o di kaya itik, kasi kung pato at itik kahit binabaha yan okay lang, pero kung manok naman, no, hindi marunong maglangoy yan. Now in terms of what I call the, if going to quantify, no, yung cost of production ng manok, actually pag nakalagay dyan sa tawag dito sa kulungan yan, no, yung estimate yung ating patoka dyan, no, umaabot yan hanggang 80 grams per head. That is if in the confinement. Ang pinakaiba lang dyan kasi, kung ang manok po natin nasa galaan yan, may mga panahon kasi na kung saan, no, yung mga natural scavengable feed sources sa area po nyo, no, baka maubos. Yung ko bakit sabi ko nung nakaraang lecture po natin, na kung saan if you are planning to have your chicken, yung mainahin at sa takandang ninyo, pagalain po ninyo, pwede bang kailangan nyo talaga na magbigay ng supplemental feeding. Otherwise kasi, na pag walang supplemental feeding, baka yung natural scavengable feed sources in your area, no, baka maubos yan.
alam niyo when we conducted it in Leon at the minimum space requirement for every feeder stocks, that is about 10 square meter. Ibig sabihin, if you have 20 hens o 20 na piraso na manok, ang kailangan po nyo na galaan yan, minimum na requirement is 200 square meter, mga ka-native. But ang 200 square meter niya, mga ka-native, pag yung paligid po nyo na masyadong makulimlim yan, tandaan po niya, mga ka-native, na mabilis na po ang sakit yan. For your chicken to perform well, ang kailangan niyan na environment, it should be about 30% only of your ranging area na is covered with trees. Ibig sabihin na dapat 30% lang. So ibig sabihin with that 20 square meter that you have, ibig sabihin dapat yung covered na is only 6 square meter. Otherwise, pag masyadong makulimlim yan, mga ka-native, the humidity requirement of the chicken, pag lumagpas yan ng 80% humid, kahit nandiyan yan sa mga 70 na, baka yung manok nyo napuan na ng sipon. Lalo na ang mga sisiw po nyo, mga ka-native. That is based on a study we conducted dito po sa may Central Philippine University. Kay Giancarlo Abidusa pala, dyan sa may Kuyapo, Nueva Ecija. Sir Jan, magandang gabi po sa inyo. Si Sir Jan Abidusa po, Carlo Abidusa, pasinsa sir, is yung may-ari ng Sir Juan Agri-Ventures. Ang isa palagi sa titingnan natin, mga ka-native, is that na pag nakagala ang manok po nyo, sabi mo para makatipid ka, pero try to compute the pig consumption of your chicken. Ang pig consumption yan, aabot hanggang 120. It depends on the size of your chicken. Ibig sabihin, yung 120 grams na yan per day, based on the previous study we conducted in Leon, yung bigat niyan is only 2.5. Ibig sabihin, pag medyo mabigat pa manok po nyo, ibig sabihin, medyo madami-dami ang patuka na kailangan ninyo para na makapag-produce yan ng itlog. Kasi pag kulang ang requirement niyan sa nutrient, ang tendency niyan, egg production will drop. Bakit? Ang nutrient requirement na manok sa katawan niya, first, ang kailangan niya is for the maintenance. Ibig sabihin, pag ang sustansya na pumapasok sa katawan niya hindi ganun kadami sa pangangailangan niya, ang unang gampanan ng sustansya na yan is yung kailangan niya sa araw-araw na nagawain niya. Yung paggala niya, kailangan ng enerhiyan, yung paglipad niya, ganon din. Yung kung bakit sabi ko is that na akala mo nakatipid ka, pero kung sumahin po niyo, okay lang yan kung medyo sa una pa lang na mga buwan o linggo, okay pa yan. But habang tumatagal, mga ka-native, if you'll be giving your chicken with what we are giving at Central Philippine University, na nandoon yan sa 75 to 80 grams per head per day, baka hindi mangitlog ang manok po ninyo. Yan, mga ka-native, ang isa sa mga consideration natin if you are practicing what they call the pairings. Yung kung bakit that if you are practicing pairings, pili bang lawak-lawakan pa ninyo ang lugar? Yan kasi ang kailangan po natin. Habang malawak yung lugar ninyo, at least mas marami ang magalaan ng manok nyo. Pero ang isang consideration nyo, pag sobrang lawak ng mga lugar po nyo para dyan sa may inyong tawag dito sa galaan ninyo, mahirap po i-monitor ang mga itlog na manok po nyo. That is what we experienced in Leon din, na kung saan na minsan pag umuwi yung manok mo, dala na yung sisyo, yun, mga ka-native, kasi ang productivity mo hindi ganon kaganda kung ang manok nyo pagala. Hindi nyo kasi ang incubation ng itlog, hindi yan kasi magpantay-pantay. Alam nyo kasi, mga ka-native, if you are doing the production,
dapat kung posible pa lang every week, no, dapat makapag-incubate kayo para every week maibenta po kayo. No, yan mga ka-native ang isang consideration. But in Central Philippine University, kung medyo nakakulong yan, na mas kaunti ang patuka mo, kaya lang, kung ang manok mo kaunti lang din lang, 7 piraso o 20 na piraso, na medyo magastos ng konti. Lalo na pag binibili po nyo lahat ng patuka. That is why that Philippine Native Chicken, sabi namin is that one way that we can help, no, sa ating mga native, no, try to visit the Lazada and tawag dito yung Shopee store natin. Hanapin po nyo ang Golden Sprout Corporation, na yan po ang ating official online store, no, sa ating product. Ang isa sa mga sinasuggest namin mga ka-native is that na pag medyo para makatipid kayo, lalo na pag hindi kayo, medyo malayo kayo dito sa Central Philippine University, ang gawin po ninyo na para at least mabawas-bawasan, huwag po kayong gumamit ng processed corn, lalo na ang crack and the grits. Ang gamitin po natin, no, instead of the crack and grits, no, maghanap po tayo dyan ng corn bran. Ang corn bran po, no, mura ang presyo compared than the whole corn dyan sa lugar nyo if ever, at saka pati na po sa grits. Kasi pag grits at saka yung crack corn, baka yung 1 kilo niyan na abutin hanggang dito, kasi umaabot yan. Mas mahal pa yan sa patuka, no, namin dito sa CPU, no, to the point that the price per kilo, no, aabot yan hanggang, no, 40 pesos to 50 pesos per crack corn, no, o kaya yung grits. Pero kung ang gamitin po natin, no, yung darak or the corn bran, mas makamura po kayo. Ang proper ratio yan mga ka-native is that na ito pong gawin ninyo, no? Possible, no, you can have what they call the 60-40, o di kaya pili pa yon paakyatin nyo, no, 70-30 o di kaya 60-40. It depends on the availability of corn bran, no, in your location. Pili po nyo gamitin ang corn bran na kahit nasa sisiu. Huwag nyo lagyan ng rice bran. Bakit? Ang rice bran kasi mga ka-native, mataas yung fat content yan, no, baka yung mga sisiu nyo, no, magtatae. By the way, sa ating mga ka-native, no, that keep on following us, no, kung sa tingin po nyo, no, ang ating lecture ngayong gabi, no, is of importance, no, sa inyo, please have it be shared, no, sa mga respective na account po ninyo para at least makakala po nyo dyan, matulungan po natin sa usapan ngayong gabi. Ang gawin po natin is that na kung sa mga inahin po, no, have it be 70, no, yung corn bran, no, basta para makamura-mura ka pa ng konti, and then 28% will be the laying mass. No, yan gawin mga native. No, 28% is the laying mass, no, 70% is the corn bran, and then dagdagan po nyo ng 2 kilo na CPU feed premix. Ang piliin po nyo na CPU feed premix, yon ang para po sa breeder stocks, no, hindi ang sa grower at saka sa starter o di kaya para pang booster. Bakit? Iba kasi ang component yan mga ka-native. Try po ninyo i-compute na ang kalabasan ng presyo ng patuka po nyo na 70% corn bran, na 28% will be the commercial feeds, and then 2% will be the CPU feed premix. I-compute po nyo mga ka-native. No, puntahan po nyo ang Shopee at saka yung tawag dito yung aming Lazada store. No, para mapataas po natin ang digestibility, no, ng patuka na ginagawa po natin mga ka-native. At saka maalis yung mga lason dyan. No, alam nyo kasi pag ginamit nyo yan, no, in the chicks, no, lalo na pag ang edad ng sisiw nyo na from day old papunta doon sa may 30 to 45 days old. Alam nyo kasi mga ka-native, yung ating mais ngayon, halos kargado yan ng what they call the lason. Yung ko bakit na pag hinarvest yan, ibininta agad yan, ang problema natin, yung residue ng lason, nandyan pa yan sa mais po ninyo. Ano ba dapat gawin natin, mga ka-native? Ito pang gawin po niyo mga ka-native.
if you have the corn bran, have it be roasted. I-roast po nyo. At saka yung bangon ng pag-roast nyo para bang pulburon lang. Alam nyo, that is one way on how you can reduce the concentration of those glyphosate compound na present in your corn bran. Lalo na pagsiso. Yun mga kanitib. Para at least ang kalalabasan niya, mas magandang kalalabasan niya, it is because na kung saan ni-roast po ninyo ang mais po mga kanitib. At saka pag naluto po nyo ang mais, ang kanyang digestibility po mataas yan. Pag sinabi pa natin digestibility po ay mataas, ang ibig sabihin yan, pag natuka na manok nyo, panakain na manok nyo, bantayan nyo ang dumi niya paglabas. Kasi pag ang dumi niya paglabas niyan, mabilis yan na ma-pulverize. Ibig sabihin, mas maganda ang digestibility ng patuka sa loob ng katawan nyo. And one way and how you can improve it is through what we call the roasting. Kay Sir Patok, sabi pinibang ang fermented rice bran. Actually, sir, yung fermentation kasi, sir, dapat kung gamitin mo yan, sir, dapat meron po kayong cleansing period. Pag sinabi natin cleansing period, ibig sabihin po, Sir Patok, na at least 1 week na yung manok po nyo, bigyan po nyo ng hinog na saging. O di kaya, yung mga leftovers na kanin po ninyo. Magiging hassle po natin, Sir Patok, pag ang manok po ninyo binigyan nyo ng any fermented base product, fermented fruit juice, fermented piece amino acid, mangyari yan, Sir Patok, baka yung lasa ng karne po ng manok po nyo maging malangsa. Try mo, sir, para at least ikaw na mag-verify dyan kung tama ba o mali ang sinasabi ko, Sir Patok. Nangyari kasi yan sa isang grower namin in Alimujan area dito sa Iloilo. Para daw makatipid, binigyan po ng fermented na kaya lang nang ikatay ang manok, nagiging hassle namin yung karne niya na malangsa po, Sir Patok. That is why that we are recommending using what they call the fermented base. Ang fermentation is good if it will be done aseptically. Alam nyo kasi makanitib pag ang presensya dyan ng mikrobyo sa mga molasses po nyo, there are some microbes dyan na masyadong harmful. Pag hindi maganda ang pag-prepare po nyo, baka ikaw ang nadudulot ng sakit sa inyong mga alagang manok. And that is why that sabi ko is that na kahit di kami sa CPO, hindi po kami gumagamit yan as part ng patuka po namin. Isa kasi yan sa consideration is that na kung gusto mo na hindi malangsa yung karne, huwag mo bigyan. Yung kung bakit sabi ko is that kung pili lang basta yung mais dyan sa lugar po nyo, mura. Yung corn bran na lang bilhin nyo, dagdagan nyo ng 70 corn bran, 28% is the commercial feeds, dagdagan nyo ng CPU feed premix para isahan na pag-prepare, Sir Patok. Kay Sir Glenn, Irman Glenn Mihika Midjana, dyan sa may Middle East. Sir, magandang gabi po sa inyo, sir. Magkaklase kami kasi ni Sir Midjana noon pa, before the COVID, kasama si Sir John Gabriel, in Tapas Capiz. Yung kung bakit ang ginagawa po natin mga kanitib is that na in terms of what we call the cost of production. Makikita po nyo dyan sa ating presentation ang posible na magastos po nyo if you are going to have it be done based on the technology that we have. Yung kung bakit that kung medyo malawak-lawak ng konti ang lugar nyo, kaya kasabi ko is that na basta ang every activity that you'll be doing. Kung palagalain yung manok po nyo, egg production, sa isang taon yan, konti. Pero, wala na po kayong gastos doon sa incubation because you'll be practicing what they call the natural incubation. At saka kung i-brood naman ninyo, yung kung bakit sabi namin is that kung i-brooding pa naman ninyo, pag nalagay nyo sa isang lugar, that is based on the suggestion also of Sarine, na sabi niya, sir, mas maganda kung ang manok
no, nandiyan na mismo sa kulungan na yan, no, sisiyo nandiyan na yan, and then, hanggang lumaki, diyan mo lang lagay para hindi masyado ma-stress yung katawan ng manok. No, yung kung bakit makanitib, sabi ko nung nakaraang araw, is that na, no, okay din gumawa na mga studies dito sa loob mismo na campus, kaya lang ang isang consideration namin is that if you will be conducting studies mismo dito sa loob ng campus, no, kaya tanongin po nyo dyan si si Sir Jan Gabriel, no, si Doc Gloria, Nobi Gloria Gabriel, no, tungkol po sa naranasan nila. No, under the laboratory condition, no, halos kontrolado ang lahat-lahat ng environment. No, nang implement sa field, no, malaki na po ang variability. Yung ko bakit sabi ko that ngayon, no, we are now working with one of the PPROS organization, no, in Guimaras Island, na kung saan doon mismo ilagay sa part ng mga racers para at least makita namin kung ano ba talaga ang nangyari. No, naalala ko kasi sabi ni Sir Randy Halan doon, no, kahit kay Sir Jan Gabriel, no, yan sa Gloria Katutubong Manok, na kung bibili po kayo ng mga manok na para gawin nyo pang breeding, kung saan may ang galing sa banda ng Pilipinas, wag po kayong bumili ng ready to lay. Na bakit? Naranasan namin yan ni Doc Nobi. Kasi pag malaki ng manok, dalhin po sa respective na lugar po ninyo, na it will take time na for them to adjust. Yung ko bakit na kung tingnan nyo, paghihanap-hanap ng page ng Gloria Katutubong Manok, at saka kontakin nyo si Sir Jan Gabriel para siya nang bahala magkwento sa iyo kung ano ba talaga nangyayari. Under the parents condition, yung ko bakit kay Sir Juan Agribencio dyan sa may Nueva Ecija. Thank you kid Sir Jan, for visiting us here in Iloilo. Alam nyo kasi pag manok po nyo nakagala yan, and if you have ample space, no, para sa paggalaan, no, pinibang gawin natin, have it be practiced in a paddock system. Ibig sabihin sa paddock system, no, ibig sabihin, no, sa isang bahagi ng farm po ninyo, no, diyan nyo lagay ang manok nyo for about a month or 2 months, and then ilipat nyo naman. Bakit? Alam nyo makanitib, no, pag pinapagala pang manok po ninyo dyan, try to observe it. Productivity in the first and second year, maganda. Pagdating niyan on the third year, makikita na po nyo ang diferensya. Bakit? It is because of the accumulation of pathogens, no, within the soil, no, where your chicken is grazing. Ang isa sa pinaka-common nakita namin yan during our investigation is the presence of what they call the E. coli and even what they call the internal parasite. That is why that we are doing it at Central Philippine University. No, nagay sa kulungan yan, and then ang ginagawa dyan, na lagyan po ng Rysal, and then ang Rysal na yan, na pinapalitan yan, no, kung sa part ng breeder, yung pag-replace niyan, na medyo matagal-tagal. No, sa isang taon, sir, 2 beses lang yan. But in terms of the growers, from chicks to growers, no, every time na ma-harvest, pinapalitan niya ng what they call the press Rysal. Ang purpose sa makanitib is that na any accumulation of the microorganism within that area, pag pinalitan po ninyo ang Rysal, at least sigurado po kayo. No, ang nagiging problema lang ng ibang mga kanitib natin, yung small crawling insect, yung mga maliit na mga insekto na gumagapang sa Rysal, na ang gamitin po nyo makanitib, simple lang, na try to use what they call the bleach. No, yung regular na bleach. No, hindi yung color safe. Spray po ninyo, no, at the rate of about 10 tablespoon, no, per 16 liter of water. Try po nyo makanitib. Ang bleach kasi, na aside na pinapatay po ang small crawling insect, at the same time, it serve as disinfectant po sa inyong mga lugar. Yan makanitib. Kaya lang, no, ang tanong ngayon, ano bang magandang gawin, Doc, if you'll be using it? Alam nyo kasi makanitib ang native chicken. In terms of the egg production, hindi yan kapariho with the layer.
Ang layer kasi, they can produce as many as 330 eggs per year. Ang native, no, ang egg production niyan sa isang taon pag nakagala, na it is only between 40 to 60. Kung nakakulong naman yan, ang egg production niyan aabot hanggang 120 na sa isang taon. Kaya lang, mayroon niyang molting season. Pag ibig sabihin ng molting season, yung panahon na nalalagas yung mga balahibo niya. Di may produce egg, pero no, ang itlog na yan, marami dyan is what they call the infertile egg. Yun mga kanitib. Yung panahon na yan, na that will be on the month of the May hanggang August yan mga kanitib. No, naalala ko kasi sabi ni Sir Jan Gabriel, sabi niya doon sa kanya, no, ginagawa niya, mga breeders niya, no, halos naka-sequence yan na pagdating sa panahon na mag-molt yung iba, no, ang iba naman sige yung pangingitlog niya. Yun mga kanitib. Now, gaano ba kadami ang itlog na manok sa isang buwan? No, native. No, marami kasi sa ating mga kanitib na kung saan akala araw-araw nangitlog yung ating native chicken. Maawa po kayo. No, hindi yan ang nature ng ating native chicken. Why? Because the system by itself, ang system by itself, na it is device or program na kung saan, no, hanggang 10 yung pinakamarami dyan na is aabot hanggang 15. Now, ano ba ang prinsipyo behind, no, the egg production? No, para at least maunawaan po natin. Ang egg production na in the inbreed chicken, hindi hybridized. Na pag sinabi natin hybridized kasi, yung binibili po ninyo na mga Rhode Island Red, na Black Astrolop, na mga hybridized kasi yan. Bakit? It is the combination between the giant chicken and the bantam chicken. Yung ko bakit na after few generation, about 2 to 3 generation, kung makikita po nyo na on that kind of chicken that you have, meron ka makikita na sobrang laki na manok. Na meron din kayo makikita na kung saan na may mga bantam na manok. Na meron din kayo makikita na kung saan na malaki yung utawan, pero mekli yung paa. Ang tawag niya mga kanitib is what they call the segregation. Ang purpose niyan, para hindi halos magpantay-pantay yung manok. Kasi ang titingnan diyan is the productivity of the hybrids. Yung ko bakit, kung nag-alaga po kayo ng mga pari-native chicken or what they call the colored broilers, no, nangingitlog yan hanggang 30. Alam niyo mga kanitib, if you be racing, no, yung ating Rhode Island Red, ang makapal dyan balahibo mga kanitib, mas malaki pa dyan ang katawan ng ating hulo of Western Visayas, the Parawakan of the Palawan, Basilan on the Basilan and Sampin chicken of the Zamboanga Peninsula, Uluhano of the Northern Luzon, and you have what they call the Egon of Bicol area. Makapalan yan balahibo mga kanitib. Akala mo kung malaki ang katawan? Hindi. But if you keep on using it as breeding, lalo na pag ibalik po nyo yan, na segregation will take place. Kung i-upgrade yung manok ninyo, ang magandang performance ng upgrade na manok is the 50-50. Na purong native natin sa Pilipinas at saka yung inyong parent native chicken. No, yung kung bakit that if you would like to join para po sa in-depth na discussion about that breeding system, and if you are near in Samar in Leyte, and if you want to join through the online, you can contact Miss Dana and Miss Lucin. Now, ang nangyari yung mga kanitib is that na ang manok po nyo habang maliit yung katawan niya, there is what they call a inverse correlation. Sabi natin negative correlation. No, habang lumiliit yung katawan niya, na mas marami mangitlog yan. Pero pag ang manok ninyo, malaki ang katawan niya, malaki ang itlog niya, sa isang taon, kaunting itlog yan. Ang ginagawa dyan is to hybridize them. Kaya lang ang problema mo in the hybridization, na
dapat ang gamitin po nyo, balik-pulik kayo doon sa pinaka-source ng stocks nyo. Otherwise, na if you'll be using the second, third generation, magka-problema na po kayo dyan. Bakit? If you keep to force the chicken, na kung saan malalaki yan, na malaki ang itlog, hatchability niyan masyadong mababa, na pero mabilis lumaki yan, ang tanong ngayon, try to count kung saan maganda. Yung ko bakit at Central Philippine University, ang ginagawa po natin dito, we try to cross the Bisaya and the Hulu native chicken. Bakit? Pag isinama mo kasi yan, ang characteristic nila na in between. Kasi ang Hulu native chicken, hindi sa ganang kadami ang mangitlog. Ang Bisaya, marami sa mangitlog, kaya lang maliit yung katawan niya, baka abutin ka na na buwan, no, hindi po mapabenta. Alam niyo mga kanitib, if you'll be raising chicken on the prairie range, na kung saan malawak ang paggalaan po nyo, no, ang gamitin po nyo is the smaller genetic groups. Mas mabilis kasi yan makaalpas. Tama yung sabi na yung lasa ng maliit na grupo na manok, mas masarap yan, no, because of the accumulation. No, iba kasi nutrient doon. Kaya lang isa nangyari naman dito mga kanitib is that na if you are raising chicken, no, pag native yan, no, at saka pagala yan, like what I mentioned nung nakaraang gabi, ang production cost po ninyo aabot ng 250 pesos per chicken yan. And you will be harvesting it in the 4 months to attain the marketable weight of 900 to 1 kilogram mga kanitib. Yan ang data yan mga kanitib. Ngayon, kamusta yung bintahan doon sa may area, sa may Mindanao area? No, umabot lang ng hanggang 120 no, pesos per piraso na sobrang 1 kilo. Nung mangyari sa atin mga kanitib, lugi pa kayo ng 130 pesos. Yan mga kanitib. Now, in terms of the egg production, no, sa ating manok na native, no, kung ang manok po nyo, that is a combination of the larger genetic group, no, and then the smaller genetic group. Now, ang mangyari yung mga kanitib is that na ito, na ang kanyang egg productivity is in between. Na yung egg production yan mga kanitib, na nandyan yan from 15 to 25% per day. Kung bago yan mga kanitib, kung bago yan, aabot hanggang 30 yan. Kaya lang tandaan po nyo, if you are raising chicken, na nandoon na po sa mga 40 piraso na manok, na pwede bang no, iwasan po natin ang magpapasok ng ibang tao diyan sa mga farm po ninyo. Yung ko bakit kung makikita po nyo, if there is what they call the tawag dito, kung may mga layer farm sa paligid nyo, pag pumasok kayo, bawal pumasok, na kasi paninibago ang manok sa mga tao, egg productivity will drop. Noon kasi sa Leon, naalala ko kasi, with that 1,250 heads of hen that we have, no, in Leon then, way back from 2014 hanggang 2018, 4 na taon, ay nako mga kanitib, na it would take about 2 weeks no, before egg production no, will be back to normal. Isipin nyo mga kanitib, with that 1,000 consuming about no, 75 to 80 grams no, per day. Ang konsumo namin noon with that 10,000 population of native chicken that we have in Leon then, no, inabot kami hanggang 7 to 8 tons of feeds na sa isang buwan mga kanitib. Ganyan po kadami. Yung ko bakit sabi ko na basta ang usapan na manok, lalo na pag native, no, halos kumpleto ang usapan natin dito kahit abutin tayo ng isang buwan, isang taon. That is what we call the experience that we have at Central Philippine University. We developed the various technology. Now, it is why that even in right now, no, sa mga partner racers namin, we keep on soliciting no, observation nila para may compare namin direkta mismo sa research center. That is why that kung malala nyo, yung mga project ng Department of Agriculture, yung purpose ng what they call the palayamanan,
na that is a community-based research. Alam nyo mga kanitib, malaking bagay yan. Ang problema natin na dapat na gampanan po natin ang ating role dyan, no, para na makapag-learn po tayo. No. Now, balik doon sa egg production. No, ibig sabihin, if makaproduce po kayo, no, ano ba ang break-even? No, break-even. No, ang break-even yan, depende po yan sa inyo yan. No, lalo na sa mga patuka po nyo. Yung break-even yan, na that is from 17 to 20% egg production on daily. At pagkatapos, no, yung tawag dito, no, yung kanyang hatchability, overall hatchability. No, pag sinabi pa natin overall hatchability po, no, ibig sabihin yan, no, pag pinasok mo 100 piraso na itlog, no, dapat yung mapisa na sisiyo, nandyan yan in the 60 to 65 chicks. Yan mga kanitib. Ang gawin po niya. Yan na kasi ang pinaka-simpler na computation of it. Yun ko bakit that if you keep on raising native chicken, na kung purpose mo lang, no, hindi ibenta, bahala ka dyan. No, hindi mo kailangan technology. Pero pag ang plano po nyo, ibenta po nyo, no, make sure to look, no, for the technology. At saka, palagi sabi namin is that na nung nag-umpisa po kami dito sa project namin sa Kumikitang Kabuhayan, CPO ang kakibat, no, 10 sila ni Sir Gabriel, na ni Doc Nobi, nag-join with this kind of program that we have. No, para maiwasan, para mabawas-bawasan yung expenditure in terms of what they call the growing the chicken, ang binigay is the ready to lay, that is about mga 4 to 5 months of age. No, as low as young as 3 months. Kaya lang naging problema po natin makanitib is the adaptability. Now, that is why that when Sir Bimbao, no, Barangay Aglanot joined, no, to our program, no, ang pinadala sa kanila ni Sir Bimbao is not na ang mga ready to lay, but it is ang mga sisiw na mismo. Tandaan po natin makanitib, no, that's how complicated. Kaya lang, palagi sabi is that na as you perform it, yung kung bakit na marami kasi nagme-message sa amin dito sa Philippine Native Chicken, no, hindi ko lahat kasi masagot. Yung kung bakit na nag-live stream na lang ako para at least makapag-share information sa inyo, na tanda po natin. Na sabi sa akin sa page, no, Doc, magkano, ilan ba dapat ang manok na alagaan na ng isang tao para mag full-time dyan? Kung basihan pa natin ang experience, no, out of that 10 partners that we have, no, in this project that we have in Kumikitang Kabuhayan, no, siguro kahit yan sa mga respective na lugar po ninyo na wala pa si Philippine Native Chicken, na walang proyekto na ganon, na kung saan we provide the technology and then kami na mismo ang bumibili ng manok, no, with our partner company. No, kasi Maka-Native, ang unang presuhan namin na sa mga tatanong dyan, yung ko bakit na please use as basis yung pricing namin dito sa CPU, no, para hindi po kayo malugi. No, noon kasi, no, at 900 grams, ang bilihan namin noon is about 260 to 280. Nang umabot na ng 1 kilo, no, ginawa na namin 300 pesos per kilo. But, possible, no, only 1 kilogram. Kaya lang as we perform the project that we have in right now, marami din kaming kaalaman ng gawa na record to the point that when we are about to possible expand our operation all throughout the country, alam na namin kung saang bahagi dapat ituwid namin, para na mapasiguro na natin, no, ang productivity and profitability under field condition. Yung ko bakit na if you are the one raising the chicken, and then your adapted technology of Central Philippine University, there's no need for you na sabihin natin na dapat ganito, ganyan yan, nakita amin sa CPO kasi ganyan yan. Ang amin na dito sa CPO is that na ito po tandaan po natin. That 4x8 na yan, now you can use locally available material provided that it should be treated. Kasi pag ang kawayan dyan o kahoy dyan na ginagamit pa nyo, pag hindi nyo na-treat yan, mangyayari dyan, pag pinasok ng anay at sa kabukbok yan, no, ang longevity ng housing na yan, no, ito the max of 3 years.
tested kasi na ni Sir Jason Cadayan, no, in Leon. No, 3 years na maximum yan. Pero kung matreat nyo, baka angat pa yan. That 4x8 kasi, na in terms of the growing of chicken. No, kung medyo may lugar pa kayo, kung medyo, ang prinsipyo lang ha, ang konsepto po, ang tingnan po nyo. Do not overcrowd the native chicken. Bakit? Iba ang katangian ng native chicken compared with what they call the broiler chicken. Ang native chicken, pag maramihan sila sa isang kulungan yan, like what we have done in Leon then, no, from 50 hanggang 200 heads, no, sa isang flock lang yan. Alam niyo mga ka-native, mabutit lahat, nandoon yung DA-bar sa amin at saka yung Department of Agriculture na nag-aalay sa amin sa patoka. Isipin niyo mga ka-native, 7 to 8 tons per month pig consumption. Kami bang gumagawa ng patoka? Yung kung bakit sabi ko na naranasan mo na kung ano dapat mangyari, hindi mahirap mag-formulate mga ka-native, pero ang problema natin, pag natuka ng manok po nyo yan, anong posible na epekto? No, kailangan ating panahon mga ka-native, no, medyo kinakapos po. No, pahinga muna si Primitive Chicken. That is why that kung sa tingin po nyo, no, ang programa natin ngayong gabi, no, is informative. No, please have it be shared, no, sa mga kilala po ninyo. No, tabayanan nyo naman by tomorrow. No, I will find means na kung saan, no, makasama ko kayo dito, no, sa ating live stream program para at least, no, marami ang ating matulungan. Alam ko na medyo marami-rami na rin, no, naghihintay kay Primitive Chicken. That is why that ngayon, no, we'll be back to the normal, no, sa ating schedule. Basta may panahon lang si Primitive Chicken. No, kasi pag minyong busy yan, ibig sabihin may ginagawa po tayo. Now, we'll be doing the program that is about 8:30 to 9:30 in the evening. Para at least, na pag mabantayan po ninyo, no, we'll be tackling topics, no, about raising chicken. Ngayon, we'll be combining the commercial and then yung backyard para kayo na bahala dyan to think. Okay? So, again, no, in behalf ng aming Presidente, Reverend Dr. Ines Howard Daguhoy, no, kasama na po ng aming Chairman of Board Trustee, no, Mayor Matt, na Plagata Palabrica na nambingyawan ni Dila. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa pag-native chicken and commercial scale. No, si Primitive Chicken, Doc James, for short. Kita naman tayo bukas, no, dito po sa The Primitive Chicken Digital TV. So ulit, magandang araw, God bless and keep safe po sa ating lahat.